Ang pag-iipon ng pera ay isang mahalagang gawain upang mapaghandaan at mapaunlad natin ang ating kinabukasan. Ang mga bangko ay mga institusyong pinansyal na gumaganap ng mahalagang papel sa ating ekonomiya sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga deposito, pagbibigay ng mga pautang, at pag-aalok ng iba't ibang serbisyong pinansyal. Tulad na lamang ng pagpapahiram sa atin ng pera upang makabili tayo ng bahay at sasakyan o makapagpatayo ng mga negosyo. Kaya naman sa videong ito ay ating alamin ang 10 pinakamayamang bangko sa Pilipinas ngayon at kung alin nga ba sa mga ito ang mainam na pagtaguan ng ating mga pera. Ito ay base sa kanilang total assets na iniulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas na isang sangay ng gobyerno na nangangasiwa sa lahat ng mga bangko. Ang mga nilalaman ng kanilang mga total assets ay kabuoang ari-arian kasama na ang pera, mga gusali, mga sasakyan at marami pang iba. Number 10. Development Bank of the Philippines o DBP. Ang DBP ay tinatag noong 1939 sa tawag na Agricultural and Industrial Bank. Ang DBP ay kabilang sa GOCC o Government Owned and Controlled Corporations at nangangahulugang ito ay pagmamay-ari ng gobyerno ng Pilipinas. Pangunahing layunin ng DBP ang matugunan ang pangangailangang pinansyal sa pamamagitan ng pagpapautang at iba pang serbisyo para sa sektor ng agrikultura at iba't ibang negosyo na gumagawa ng mga lokal na produkto. Sa ngayon, ang DBP ay mayroong 148 branches at mahigit 850 na mga ATM sa buong bansa. Pagmamay-ari naman ng DBP ang Almana Islamic Bank na una at kaisa-isang Islamic Bank sa Pilipinas na mayroon namang 9 branches. Ang DBP ngayon ay mayroong total assets na nagkakahalaga ng 1.04 trillion pesos. Number 9. Union Bank of the Philippines. Ang Union Bank of the Philippines o mas kilala sa tawag na Union Bank ay unang itinatag noong August 16, 1968 sa dati nitong pangalan na Union Savings and Mortgage Bank. Ang Union Bank ay mayroong 385 branches, 602 automated teller machines at mahigit 5,000 employees sa buong Pilipinas. Pagmamay-ari rin ng Union Bank ang City Savings Bank na mayroon namang mahigit 217 branches at mahigit 2,000 employees. Ang Aboitiz Group naman ang may hawak sa 50% ng shares na siya namang majority shareholder ng Union Bank. Ang Aboitiz Group ay isa sa pinakamalaking kumpanya sa Pilipinas na binuo ng pamilyang Aboitiz sa Cebu noong 1888. Sa ngayon, ang Union Bank of the Philippines ay mayroong total assets na nagkakahalaga ng mahigit 1.06 trillion pesos. Number 8. Philippine National Bank o PNB. Ang PNB ay tinayo noong July 22, 1916 bilang bangkong pagmamay-ari ng gobyerno ng Pilipinas. Taong 2000 nang mapasakamay ni Lucio Tan Sr. ang kontrol sa PNB matapos niyang bilhin ang 69.32% na pag-aari nito mula sa gobyerno. Si Lucio Tan Sr. naman ay ang kasalukuyang ika-7 pinakamayamang tao sa Pilipinas. Ang PNB at ang isa pang malaking bangko na Allied Bank na pagmamay-ari rin ni Lucio Tan Sr. ay pinagsanib noong 2013 at nananatili na lamang ang pangalang PNB. Ang Allied Bank noon ay mayroong 283 branches at ika-10 pinakamalaking bangko sa Pilipinas. Sa ngayon, ang PNB ay mayroon ng mahigit 713 branches, 1,700 ATM at mahigit 73 branches sa ibang bansa. Ang PNB naman ay mayroong total assets na nagkakahalaga ng 1.2 trillion pesos. Number 7. Security Bank Corporation o Security Bank. Ang Security Bank ay tinatag noong June 18, 1951 sa pangalang Security Bank and Trust Company at kauna-unahang private bank na pinamamahalaan ng mga Pilipino pagkatapos ng World War II. Ang Security Bank din ang unang nagkaroon ng credit cards dito sa ating bansa noong 1970s. Sa ngayon, meron na itong 325 branches at 662 na ATM sa buong bansa. Ang ika-50 pinakamayamang tao sa Pilipinas na si Frederick D. naman ang may pinakamalaking pag-aari at kumokontrol sa Security Bank.
Noong 2016 naman ay bumili ng 20% share sa Security Bank, ang MUFG Bank na siyang pinakamalaking bangko sa Japan at ika-15 sa buong mundo upang matulungang palaguin ang Security Bank. Sa ngayon, ang Security Bank ay mayroong total assets na nagkakahalaga ng 1.49 trillion pesos. Number 6, Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC. Ang RCBC ay tinatag noong 1960 at ngayon ay mayroon ng mahigit sa 458 branches, 1,486 na ATM at 6,836 ATM Go Terminal sa buong Pilipinas. Pagmamay-ari rin ng RCBC ang Thrift Bank na Rizal Microbank na mayroon na ring 28 branches. Ang RCBC naman ay pagmamay-ari ng Yuchenko family na kabilang din sa top 100 na pinakamayayaman sa Pilipinas. Sa ngayon, ang RCBC ay may total assets na nagkakahalaga ng 1.5 trillion pesos. Number 5, China Banking Corporation. Ang China Banking Corporation o mas kilala sa tawag na China Bank ay ang kauna-unahang private bank sa Pilipinas at itinayo ang una nitong branch sa Binondo, Manila upang tugunan ang mga pangangailangang pinansyal ng mga negosyanteng Filipino-Chinese. Ang China Bank ay mayroon ng mahigit 648 branches, 1,069 ATM at mahigit 10,000 employees sa buong Pilipinas. Pagmamay-ari rin ng China Bank ang Thrift Bank at China Bank Savings na mayroon namang 168 branches sa bansa. Binili rin ng China Bank ang Planters Bank noong 2019. Ang SM Group na pagmamay-ari ng mga C at ang pinakamayaman sa Pilipinas ang siyang majority shareholder ng China Bank. Sa ngayon, ang China Bank ay mayroong total assets na nagkakahalaga ng 1.9 trillion pesos. Number 4, Metropolitan Bank and Trust Company. Kilala sa tawag na Metrobank at ito ay itinayo ng grupo ng mga negosyante noong September 5, 1962 sa Binondo, Manila. Ang Metrobank ay mayroong mahigit sa 957 branches, 2,345 na ATM, 170 cash accept machines at 18,000 employees sa buong Pilipinas. Meron din itong mahigit sa 30 branches sa ibang bansa. Pagmamay-ari rin ng Metrobank ang Philippine Savings Bank o PS Bank na mayroon namang 250 branches at 556 ATM sa buong bansa. Ang Metrobank naman ay pagmamay-ari ng magkakapatid na sina Arthur, Alfred, Alessandra at Anjanette na anak ng yumaong bilyonaryo na si George T. Ang magkakapatid na T naman ay ika-12 sa pinakamayamang pamilya sa Pilipinas. Sa ngayon, ang Metrobank ay merong total assets na nagkakahalaga ng 3.3 trillion pesos. Number 3, Land Bank of the Philippines. Ang Land Bank of the Philippines o mas kilala sa tawag na Land Bank ay ang naitayong bangko na pagmamay-ari ng gobyerno dahil sa batas na Agricultural Land Reform Code na naglalayong tulungan ang mga magsasakang makabili ng maliliit na lupain para sa kanilang pagsasaka. Ang Land Bank ay mayroong mahigit 606 branches at 2,950 ATM sa buong bansa. Noong 2015 naman ay binalak ang pagsasanib ng dalawang bangkong pagmamay-ari ng gobyerno na Land Bank at Development Bank of the Philippines. Ngunit ito ay hindi natuloy. Sa ngayon, ang Land Bank ay mayroong total assets na nagkakahalaga ng 3.45 trillion pesos. Number 2, Bank of the Philippine Islands o BPI. Ang BPI na dating pagmamay-ari ng gobyerno ay itinayo noong August 1, 1851 at ito ang kauna-unahang bangko sa Pilipinas at sa buong Southeast Asia. Sa ngayon, ang BPI ay mayroong mahigit 1,243 branches sa Pilipinas, isa sa Hong Kong at dalawa naman sa London. Meron naman itong mahigit sa 2,500 na ATM at 620 na cash accept machines. Ang BPI rin ang nagmamay-ari ng Thrift Bank na BPI Family Savings Bank na mayroon namang 162 branches sa Pilipinas. Ang Ayala Corporation naman ang majority shareholder ng BPI at si Jaime Zobel de Ayala naman ang may-ari ng Ayala Corporation na siyang ika-8 sa pinakamayamang tao sa Pilipinas. Sa ngayon,
Ang BPI ay merong total assets na nagkakahalaga ng 3.47 trillion pesos. Number 1. BDO Unibank Incorporated o BDO. Ang BDO ay tinatag noong January 2, 1968 sa pangalang Acme Savings Bank at mayroon lamang 2 branches sa Metro Manila. November 1976 nang binili ng SM Group na pagmamayari ng yumaong si Henry C. ang Acme at pinangalan ng Banco de Oro Savings and Mortgage Bank. Noong December 2006 naman ay binili ng Banco de Oro na nooy kalima sa pinakamalaking bangko sa bansa, ang Equitable PCI Bank na ikatlo naman sa pinakamalaking bangko sa bansa. Matapos magsanib ang 2 bangko ay naging Banco de Oro Unibank Incorporated ang pangalan nito mula February 2007 at pinalitan ng mas simpleng BDO Unibank Incorporated noong 2010. Ang BDO ay merong 1,700 branches, 5,800 ATM at 40,000 employees sa buong Pilipinas. Meron din silang mahigit sa 16 branches sa ibang bansa. Sa ngayon, ang BDO ay merong total assets na nagkakahalaga ng 5.1 trillion pesos. Ano naman ang masasabi mo patungkol sa videong ito? Alin sa mga bangkong ito ang maganda para sa iyo? Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Paki-like na rin ang video kapag ito iyong nagustuhan. At huwag kalilimutang mag-subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.